Mic check 1, 2. Tulog na ba ang mga bata? Si Salome Salvi ay isang adult content creator at artista ng Viva Max. Ngayon, pag-uusapan natin ang women's empowerment at kung ano ba yung tingin ng mga babae, ano ito. And sino yung mga modelo or influencers na nagtutulak ngayon doon sa women empowerment. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Isang Philippine-based streaming platform na kilala sa paggawa ng mga pelikula at mga seryeng sensitibo at sexual ang mga tema. At ngayon, ayon sa ilang mga netizens at media personalities, si Salome raw ang bagong muka ng henerasyon ng feminism sa Pilipinas. Hindi ito simpleng usapin ng personal choice or artistic freedom. Ang issue, sa isang bansang konserbatibo, reliyoso at may matibay na pananaw sa moralidad, paano nga ba natin pinipili, pinag-iisipan o hinuhubog kung sino ang modelo ng makabagong babae? Well, I think kita naman sa kung paano yung standards natin sa ibang bagay like politiko, yung mga influencers na ipa-follow, yung karelasyon, it will show eh. 'Di ba? Kung paano tayo pumili and yung standards natin sobrang baba. I've always been creative. I've always been into visual art. So yung love ko for visual art and yung parang creative hunger na nafe-feel ko, parang napupunan yun nung Mula pa lang sa kanyang background, hindi typical si Salome Salvi. May fine arts degree siya mula sa University of the Philippines. Trained siya sa visual arts, painting, media, and performance. And para sa kanya, ang adult content ay hindi lang basta kabastusan. Kung hindi, isa itong anyo ng creative expression. Well, in fairness naman, when it comes to plot, wala ulats yung pinagagawa ni Salome Salvi. Walang plot yun eh. It's like literally hardcore fucking. Diba? Unlike yung mga Hapon, diba? Unlike yung mga Hapon, na rich sa plot twist, ranging from NTR, from so on and so forth. Di ba? So, hindi ko rin alam kung paanong creative twist. Siguro ganun na lang talaga kababa yung standards natin when it comes to the word creative. May mga sumasang-ayon. Empowered, independent woman siya, kaya siya mismo ang may kontrol sa katawan niya. May body, may choice, ika nga nila. Pero hindi lahat kumbinsido. May iba ring nagsasabing ginagamit lang niya ang empowerment para i-justify ang pornografiya. Well, I'd agree with that. Kasi to be honest, wala namang plot yung pinagagawa ni Salome Salvi. Buti pa nga yung Viva Max may plot doon, di ba? Tapos softcore, ano lang talaga yon. Yun talaga kay Salome Salvi, wala eh. Hardcore eyot lang. Kaya nga ba ng isang tao na irepresenta ang buong hanay ng kababaihan? Ano ba ang feminism? Feminism is defined as the advocacy of women's rights on the basis of the equality of the sexes. Feminism is about choice, autonomy, and the equality of women and men. Pero sa ating lipunan, dito tayo nagkakaiba ng pananaw. Dahil kapag ang piniling landas ay sexual in nature, lalo na kung kumikita ka sa pagbebenta ng malalaswang content, nagkakaroon ng moral conflict. Excuse me po, pero ano nga ba ang pagkakaiba nito sa Well, technically wala. Ang only difference lang is very controlled yung mga sexual activities na magagawa ng artist na nagbebenta ng content, diba? Ranging from simple teas to vibrator play to, you know, yan, si Salome Salvi, hardcore personal guest, so on and so forth. So, ang main product nung pinagagawa nila is sexual. Kapalit, pera. So, again, I'd reiterate the question. Ano yung difference dito sa pagpupo? Toot! Tapos sasabihin nila, women's empowerment. Empowered to do what? Empowered to do magpo. Toot! Diba? Ang babaw. You're not empowering women. You're just leading them into an easier way out.
Puti sana kung you empower women to become better when it comes to field in sciences or leadership, di ba? Yung mga male-dominated areas na kung saan you're going to compete with males. Much better definition yung ganong klaseng empowerment kesa you're just going to empower them. Oh yeah, go do it, magubad ka, shoot yourself while having intimate moments with others. 'Di ba? Parang wala nang wala nang spirit ni Madame Marie Curie. Puro na lang, puro Maria Osawa na lang. Alam mo yun, dahil hindi nila kayang mag-compete sa men's world, na kung saan libre naman talaga silang mag-compete. Basta, of course, alam nila yung pinapasok nila. Like, for example, sports. Diba? Kung gustong-gusto talaga ng mga kababaihan pumasok sa men's division, fine. Huwag silang magsiksikan doon sa women's division na kung saan yung mga lalaki nagpapanggap lang na babae para, mas easy yung panalo. So, ayun na nga, mas pinili or minasquerade natin yung women's empowerment na yan para piliin ng mga kababaihan yung easier way out and tinapon natin yung values natin para lang ipalit doon sa mas mabilis na easy money na wala namang idudulot na maganda in the long run. Well, it might bring you a lot of money in the first place, but your beauty will fade. And what would you do if that time comes? May na-build ka bang career? May na-build ka bang skills aside from, mag-sex sa camera? Yun yung mga gagamitin mo after mong ma-expire sa pagpuputut. Kaya habang may humahanga sa tapang at authenticity ni Salome, marami pa rin ang tumututol o napapadalawang isip sa posisyon at mga opinyon nito. Hindi dahil babae siya, kung hindi dahil hindi malinaw kung siya nga ba talaga ang tamang muka ng pinaglalaban para sa kababaihan o kung ginagamit lang siya bilang isang simbolo ng mas malawak at mas mapanlinlang na layunin. Salome Salvi has every right to tell her story, but we as a society also have the right to ask, anong klaseng mga palabas ang ipinagmamalaki natin? Sino ang nararapat na modelo ng female empowerment? At anong uri ng kinabukasan ang binubuo natin gamit ang ganitong content para sa susunod na henerasyon? Well, tayo din naman yung may kagagawan as society. Mas tinatangkilik natin yung mga ganyang klaseng content na walang kwenta na, panandalian, ganun lang. Panandalian eh. Compared doon sa mas mahihirap na topic, mga nuances, 'di ba? Na matututunan natin sa ibang content creators that are pouring their heart towards the content that they are creating. Lalong-lalo na ngayon, naggrabe yung kamangmangan ng Pilipino. 90% functionally illiterate. So, pasalamatan natin and mag-like, share, and subscribe tayo doon sa mga content creators na meaningful at may matututunan kayo. Well, this is Pinoy Extreme. Have a great day.